Hello, napakainit ng hapon as in super hot. Pagigising lang natin, andito na yung kasama ko. Grabe ang init. Ayan, oh. Kasi summer na din eh. Super init. Alas 2 ng hapon. Mainit siya. As in. Tapos, ngayon, wala akong magawa. Sabi ko dito sa kasama ko. Tinanong ko siya kung may cucumber and carrot siya. Meron niya. Ayan. Gawa tayo ng salad. Gusto din niya. Nilagyan na lang natin ng black pepper powder, sugar, wala tayong chili flakes. Sayang talaga, dapat nagdala ako. Hindi ko pinakinggan yung kaibigan ko na nagdala ako. Tapos ito, asin. Yun na lang yung ilalagay natin. Napakainit na dito ako sa mga. Tapos ayun, may mga nagtatanong pala sa akin tungkol sa kung kailangan pa mag-medical bago kami makaalis ng Qatar. So kami, hindi naman kami nag-medical bago kami makaalis ng Qatar. And wala din namang hiningi yung agency na medical namin kasi nga hindi ko alam sa iba pero kami kasi galing kami sa mga supermarket. So may medical naman ako last year sa food handling. 1 year naman ang expiry nun. So May 27 siya last year. Ngayon may expired siya ngayong May 27, 2026 nga. Tapos wala din akong copy nun kasi hindi ko nga nakuha. Although nagtanong ako dun sa PRO kung pwede ako makakuha ng record ko ng food handling. Tapos hindi nga ako napagbigyan kasi nga bawal naman talaga yun. So, inintindi ko na. Tapos hindi na ako nag-medical. Wala naman ng medical na hiningi sa akin. Tapos, magdala din pala kayo ng magdala din kayo ng ID picture nyo kasi pagdating dito kinabukasan, kinabukasan pa kami pumunta sa police eh. Depende yun sa inyo siguro, sa location niya siguro. Yung iba naman, pagdating dito, diretso na agad sa police station at saka sa medical. Depende kung anong oras kayo dadating. Tapos, yun nga, magdala kayo ng ID. Yung ginamit natin sa pag-process ng visa, kailangan yung malinaw na ID picture na parang passport size yata yun. Oo, passport size. Kasi sayang din, 10 euro din yun kapag wala kayong ID, sayang din yung 10 euro, di ba? Malaki-laki. Tapos, sa Germany ang stopover namin. Tapos, wag na kayo palang magdala ng masyadong yung mga mabibigat na hand carry nyo. Kung may dala man kayo na medyo mabigat-bigat, dapat nasa luggage, yung pang check-in luggage na na hand carry. Like 10 kilo, ganun kasi 10 kilo talaga ang pinaka, ano, ang 10 kilo ang inaalaw nila. Pag more than 10 kilo, feeling ko, hindi na nila iaalaw. Kami naman, nakita naman siguro nila na medyo magaan yung bitbit namin. So, hindi na siya kinilo. Although, nasa ako lang yun na 10 kilo yung pang hand carry ko na luggage. Tapos, may bitbit, may backpack, tapos may personal bag or paper bag, ganun. Yun yung dala ko. Tapos, yung iba is, pinadala ko dun sa kasama naming lalaki dahil magaan lang naman yung bitbit. Tapos, ano pa ba? Mga itatanong nila. Pagdating pala dun sa kung sa ticket nyo is, yung sa amin, pagdating sa Germany, ang ticket namin, ang arrival namin is Terminal 2. Tapos, ang exit namin is Terminal 1. So, pagdating nyo sa Germany, huwag na talaga kayong magtambay-tambay doon. Kailangan nyo talagang magtanong kung hindi nyo mahanap kung saan yung exit nyo. So, tumingin kayo sa ticket nyo. Kasi, yung iba na una sa amin yung mga April 1 yata yun sila, naiwanan sila nung na-miss yung flight nila kasi nga siguro hindi sila nagtanong na dapat doon sila pupunta sa Terminal 1 kasi nga ang arrival is Terminal 2. So lilipat kayo ng Terminal 1. Medyo mahaba-haba yung lalakarin nyo. Tapos pagdating nyo doon, doon mismo ang immigration. Pagdating dito sa Croatia, wala na siya kasing immigration. So ang magiging immigration nyo is doon sa Germany. Ibibigay nyo lang yung documents nyo, bigay nyo yung passport nyo. Pag tinanong kayo kung saan kayo pupunta, sabihin nyo na sa Croatia, kung saan part ng Croatia. Tapos tatanungin lang kayo kung anong gagawin nyo, parang ano, yung position nyo, store attendant, ganun. Tapos makikita naman nila yun doon kung anong company tayo, ganun. Ano pa ba yung mga pahabol na tanong? Doon sa medical, okay na tayo doon. Wala na siguro, no? Wala naman na ako na-receive na message na Yun lang yung may message sa akin. Tinatanong tungkol sa medical and tungkol sa
stopover nila. Bilisan niyo talaga yung lakad niyo as in. Ang init kasi nakakulog. Bilisan niyo yung lakad niyo. Kasi baka ma-miss niyo yung flight niyo lalo na kami nga ilang 1 hour lang yata yung layover namin, 1 hour and 30 minutes ba, gano'n. Kaya binilisan namin. Pagdating doon sa pagdating sa terminal 2, hinanap namin yung exit. Sumakay kami ng train, palipat sa Terminal 1. Pagdating sa Terminal 1, nandoon na, makikita nyo kung anong number yung exit nyo. Tapos, sasakay ulit kayo ng bus. Palipat na sa airplane. Kasi malayo kasi yung lakadin. As in. So, wag na kayong mag-antay doon. Kung hindi nyo mahanap, magtanong-tanong kayo. Yun lang. Ang dami pala nito, no? Tingnan nyo, gagawin natin salad. Tapos wala kaming laga. Ay, doon na lang sa malaking kaldero ko na. Kasi kung sa rice cooker, hindi siya kasya. So, dito na lang natin ilalagay. Kasi medyo malaki-laki ito. Para mahalo natin siya ng maayos. Tapos, pagdating naman sa airport, susunduin naman kayo. And kung hiningaan kayo ng pamasahe sa airport, yun na din yun bigay. Nagbayad pa kami ng pamasahe. Ang swerte ng mga galing sa Pilipinas. Magkano lang yung gastos nila. Tapos, wala pa hindi sila nagbayad ng pamasahe dun sa nagsundo sa kanila. Yung mga galing sa ibang bansa, grabe talaga. Mas malaki ang gastos. Bayad pa ng pamasahe, ganun. Sa Pilipinas, yung mga galing sa Pilipinas, nasa 50 plus lang yung nagastos nila sa placement fee nila. Tayo, tapos kasama na yung ticket sa kanila. Tayong galing sa, laki-laki, almost 500 din yun. But anyways, it's okay. Wala tayong magagawa but adan. Magsasalad na lang tayo. Kasi yung kasama ko dito galing siya ng Pilipinas. Tapos bibigyan na din kayo ng SIM card. Kami kasi nung sinundo kami sa airport, binigyan na kami ng SIM card. May pangalan namin. Tapos may pang internet naman na siya. Pwede mo siyang magamit. Pwede mo siyang matagamit pang tawag, pero much better pang internet na lang. Baka maubos kasi. Tapos update nyo agad yung number nyo. I-change nyo agad yung number nyo pag sa WhatsApp. Palitan nyo ulit ng number. Palitan nyo agad ng number. Tapos bibigyan kayo ng mga instruction kung saan kayo unang pupunta. Yun yung ginawa sa amin. Patapos na siya, ang dami, Isang cucumber at saka isang carrot lang yung ginawa natin. Napakainit dito sa lamesa. Tapos yung medical namin, ano lang naman, X-ray lang at saka stool lang yung kinuha. Yung iba naman, stool lang yung kinuha. Kami kasi may X-ray pa at saka stool. Dalawa. Baka depende sa handler ganun. Or depende sa branch.
Kalas. Ayan. Yung asukal ko dito ko linagay. Konting asukal. Nilagyan ko din ng label, sugar. Sheezer sa kanila. Sheezer ang asukal. Ang salt naman, nilagay ko din dito. Ang salt sa kanila is salt. Nilagyan ko din ng label. Malalaking salt yung nabili natin. Aray ko. Dagdag kasi. Lagyan natin ng konting oil. Ang oil sa kanila is olye. Konting oil. So, ayun. Tapos na siya. Wala tayong supply for today. Ayan. Okay na to. Wala kaming sesame eh. Kaya pagsagaan na namin to. Wala kaming sesame. Wala kaming olive oil and lemon. Kaya ito lang yung pwede na. Sarap. Lagyan ko ng konting asukal, konting asin, black pepper powder, oil. Yung asin ko kasi rock salt yung nabili ko. Alam mo yung lasa ng papaya? Ganun yung lasa niya.